Reaksyon ni Sura Miris at Christine Reyes kay Ruro Madrid Best Supporting Actor trending. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Nagtrending ang reaksyon ni Sura Miris at Christine Reyes tungkol sa pagkapanalo ni Ruro Madrid bilang Best Supporting Actor sa isang prestigious na award-giving body. Ang pagkapanalo ni Ruro sa kategoryang ito ay isang malaking tagumpay sa kanyang career at maraming mga kasamahan sa industriya ang nagbigay ng suporta at papuri sa kanya. Ayon kay Sura Miris, isang malapit na kaibigan at katambal ni Ruro sa mga proyekto. Labis niyang ikinatuwa ang pagkapanalo ng aktor. Sa kanyang social media account, ipinahayag ni Su ang kanyang pagiging pride kay Ruro at ang saya na makita niyang kinikilala ang kanyang mahusay na pagganap. Aniya, sobrang saya ko para kay Ruro. Deserve na deserve niya yan. Ang galing niyang aktor at malaki ang potensyal na mayroon siya. Samantala si Christine Reyes naman, na isa ring actress na may matagal ng karanasan sa industriya, ay nagbigay ng kanyang reaksyon sa isang interview. Ayon kay Christine, nakikita niyang isang malaking hakbang para kay Ruro pagkapanalo ng Best Supporting Actor Award. Ang galing ni Ruro, nagsimula siya sa mga maliliit na papel pero ngayon makikita mong lumalago ang kanyang talento at siya'y nararapat sa mga ganitong recognition. Pahayag pa ni Christine, marami ang natuwa sa mga pahayag ni Su at Christine dahil pinakita nila ang kanilang suporta at pagpapahalaga kay Ruro. Ang pagkapanalo ni Ruro Madrid sa kategoryang Best Supporting Actor ay hindi lamang isang tagumpay para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga taga-suporta at mga kasamahan sa industriya. Ang tagumpay ni Ruro ay nagbigay inspirasyon sa mga baguhang aktor at aktres na magsikap at magpatuloy na pagyamanin ang kanilang talento. At sa kabilang banda, Christine umiiyak nagmamadaling lumabas ng MFF Awards night nangyari. Usap-usapan sa social media ang viral video ni Christine Reyes na kuha noong gabi ng parangal ng 50th Metro Manila Film Festival or MMFF. Maikli lang ang video pero makikitang umiiyak ito habang may kausap sa kanyang telepono at nagmamadali ring umalis sa venue na may mga security personnel na nakapalibot sa kanya. Dahil dyan, maraming netizens ang nagtanong kung ano ang nangyari at kanya-kanyang hula ang mga iba. Hindi rin naman natagtagal ang post ng kapatid ni Christine na si Ara Mina sa kanyang Instagram stories. Doon napagtanto ng marami na nagkaroon ng family emergency ang actress dahil na-ospital ang kanilang ina. Makikita sa isang post ni Ara ang picture ng kanyang ina na nakahiga sa hospital bed at nandoon si Christine. Caption niya, "Earlier, I was with my sister Christine as we waited for our mom to be transferred from the ER to her room." Kasunod niya ng isa pang litrato na makikitang nasa hospital rin si Ara with her mom at ang say niya, "I haven't slept yet." Magugunit ang si Christine ang isa sa mga naging presenter ng MMFF Awards night niya naganap noong December 27 sa Paranaque City. Kasama niyang nagpresent sina Sura Miris at Yul Servo para sa Best Actor and Supporting Role Award. At sa kabilang balita naman, Dennis never naisip na magiging Best Actor sa 50th MMFF. "Gusto ko lang i-enjoy isang pelikulang Green Bones na gusto naming mapanood ngayong 50th Metro Manila Film Festival or MMFF dahil sa mga naririnig naming magandang reviews. Kaya naman nang imbitahan kami ng manager ng aktor na si Tita Vicky Aguila ay umuo agad kami. To be honest, nasa kalahati pa lang ng pelikula kaming manonood ay bumubulong na kami sa katabi namin. Mahusay nga at makakatapat ito ni Arjo at Heidi. Actually, 3 aktor ang alam naming mahigpit na magkalaban sa gabi ng parangal na sina Aga Mulak, Dennis Trelio at Ataydi Arjo. Nung unang ipakitang suminya si Domingo Zamora ay napaniwala niyang kami pipi siya, lalo't ipinakita may patay siya pero sa kabilang banda at nagtataka naman kami kung bakit nakakarinig siya kaya feeling namin may twist sa huli. Iyon ngang nagpanggap na pipi para nga naman hindi na siya paulit-ulit na tanungin pa kung ano ang tunay nang nangyari. Walang question, magaling na aktor si Dennis pero kung nasusundan mo ang mga pelikula at series niya ay halos may pagkapareho ang pag-arte niya pero naiiba lang dito sa Green Bones dahil nagpapanggap siyang pipi. Sa kabilang banda, ganun din si Aga Mulak sa Uninvited na nakita na siyang masama sa pelikulang Sa Aking Mga Kamay 1996 kaya more or less sa mga nakapanood sa aktor ay pwede nilang sabihin same pero ang totoo may pagbabago yung pagiging naughty mind niya na tinawanan ng audience nung nakaharap na siya ni Eva Candelaria or Velma Santos. At ang ikatlong katunggali ay si Arjo sa Topak na talagang bago ang pinakitang pag-arte dahil may post-traumatic stress disorder or PTSD. Siya bunga ng nangyari sa mga kasamahan yung sundalong pinatay. Anyway, inisip
Isip namin na mahigpit ang labanan ng mga nabanggit na aktor. Mali pala kasi out si Aga sa nominasyon na labis na ikinataka ng lahat na hindi namin nababanggitin kung sino-sino sila na taga-produksyon, 2 direktor at artista. Samantala bago naganap na gabi ng parangal ay nabanggit ni Dennis na ayaw niyang magpa-stress kung sino ang tatanghaling best actor. Bali ba ito ang unang beses nilang makipag-produce sa pelikula ang Bright Drummer Entertainment. Ayokong magpa-stress sa pagalingan, ayokong magpa-stress sa paligsahan. Gusto ko lang i-enjoy lahat to dahil winner na yung pakiramdam na napili to sa daan-daang entries na nag-submit. Kaya doon palang blast na. Feeling blessed kami pareho, sambit ng aktor, dagdag pa niya. Nakakatuwa dahil yun yung pinaka numero 1 critic ko. Bihira siyang manood ng mga projects ko. Pinipili lang at dito, hindi ko inaasahan na maiiyak ako. Talaga siya sa akin. Break na ang tagal niyang makagit over kahit tapos na yung pelikula. So doon ko napatunayan na mayroong something itong proyekto na to. Nakukurot talaga silang daming kahit sinong makakapanood dahil makaka-release ka. Simple, powerful says. At sa kabilang balita naman, Dennis Trello, inayuda premiadong 100k sa mga priso. Ibinigay pala si Dennis Trello ang kanyang cash prize for Best Actor na 100,000 sa mga PDL or Persons Deprived of Liberty o mga priso. May mga papremyo kasing cash ang Metro Manila Film Festival sa mga nagwaging Best Actor. Ang Best Actress na ginanap sa gabi ng parangal last Friday, ayon sa isa sa mga managers ni Dennis na si John Enriquez. Sa kanyang Instagram post, hindi raw kinuha ng mag-asawang Dennis at Jeneline Mercado ang cash prize. Golden Best Actor with Golden Heart ang titulo ng post ni John. In case you are wondering, right after Dennis accepted his award, ay lumapit sa akin ng staff para i-claim na daw ang napanalo ng 100k courtesy of sponsor Playtime. So ako nag-claim on Dennis' behalf at inabot sa akin ito ng cash. O diba? Because why not? Kwento ng manager. Pero nang iabot daw niya kay Jen ang cash ay hindi raw ito tinanggap at sinabing i-donate na lang sa mga PDL. Iaabot ko na dapat kay Jen din, sabi ni Blasi or Bessie. I-donate na lang natin yan sa mga PDL. Agad ko itong inabot kay JC Rubio na siyang may connection sa mga grupong mga PDL kung saan hango o inspired ang Tree of Hope. Lingid sa kaalaman niya na may totoong Tree of Hope sa isang facility at doon po gagamitin ng 100k para matupad ang mga muntik nilang hiling. Ani pa ni John. Ito rin po ang hiling na nag-grant ng press con. Beneficiary din ng cash prize ang Team Green Bone sa Family Feud. Patuloy niya pa. Kasunod nito ay nagpasalamat si John kay Dennis. Thank you for your kindness, Dennis, for your truly embodied movie's main message. Ani pa na pasasalamat ni John sa kanilang Brightborn Entertainment CEO and President. Matatanang si Dennis ang itinanghal na Best Actor sa MMFF Gabi ng Parangal 2024 December 27 para sa kanyang natatanging pagganap sa Green Bones. Sa nasabing pelikula ay ginampanan ng aktor ang papel ng isang bilanggong si Domingo Zamora. Kaya naman nag-wonder na napalpit na rin ang puso niya sa mga PDL.